Kuya Dax, bago lang ako sa channel mo. Isang gabi ay napadpad lang ako sa feed mo at hindi ko namalayan. Nakatapos na ako ng isang kwento mo. Nahook ako sa boses mo at sa pakiramdam na parang may tropa akong parang kausap ko lang. Kaya heto, naglakas loob na ako magpadala ng sarili kong kwento. Uunahan ko na kayo ha, hindi ako pogi. Sa madaling paglalarawan sa akin ay payatot at may kulay na Pinoy ako. 5'7" ang height. Kulot ang buhok na parang laging bagong gising. Galing ako sa may parting Visayas, sa pamilyang simple at tahimik ang pamumuhay. Matagal ko ng pangarap na maging drag queen. Sa probinsya kasi hindi gaanong kilala ang pagda-drag queen. Bukod pa doon, hindi alam ng pamilya ko na isa akong bakla kaya syempre, pag ginawa ko sa harap nila ang pangarap ko, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon nila. Kuya Dax, lumaki akong takot na baka may makaalam ng pangarap ko at ng totoong pagkatao ko. Sa bahay may mga biro tungkol sa minsang pagiging malambot ko at pag napapansin nila yon, tatanungin nila kung bakla ba ako. Pero imbis na sumagot ay itinatanggi ko at umaastang matigas. Kapag may oras, nanonood ako ng drag show sa phone. Siyempre naka-earphones para walang ibang makarinig. Tapos ay nakatalokbong ng kumot. Sa panonood kong iyon ay doon ako nakakaramdam ng kasiyahan. Kaya doon nabuo ang pangarap ko na maging katulad nila. Na maging isang kilalang drag queen. Dumating ang araw na hindi sapat ang panonood lang. Kaya nagdesisyon akong lumuwas sa Maynila dahil alam kong sa lugar na pupuntahan ko, magiging malaya ako na sundin ang pangarap ko dahil malayo ako sa pamilya ko. May malit naman akong ipon mula sa paglalako ng kakanin at mga sidelines ko sa lugar namin. Nang nasa airport na ako, pinilit kong huwag maging malungkot. Dahil sa totoo lang, first time kong malalayo sa pamilya ko. Bit-bit ko ang backpack na halos wala namang laman. Dala ko din ang pangarap ko na balang araw, matutupad ang pangarap kong maging isang sikat na drag queen. Napanood ko sa internet ang tungkol sa isang bar na kilala sa mga drag performance. Ilang araw akong nag-ipon ng lakas ng loob. Sa unang try ko ng audition, suot ko ang hiniram na wig at second hand na sequence dress na medyo maluwag pa nga sa akin. Nanginginig pa ang tuhod ko nun. Sa entablado ay ramdam ko ang lamig ng hangin na parang nanunuot sa balat. Tinapos ko ang number ko. Pero halata sa kilos na kabado talaga ako. At unfortunately, hindi ako pumasa. Umuwi ako sa inupahang malit na kwarto na amoy ang magkahalong amoy ng makeup at pawis. At doon ko lang pinakawalan yung lungkot ko. Kinabukasan, gumawa ako ng plano. Naglista ako ng mga dapat ayusin. Makeup base, blending, yung walk, yung lip sync precision, at kung paano magdala ng kamay at kung paano palakihin ang balakang gamit ang padding. Nanood ako ng mga tutorials sa YouTube. Nagpractice sa banyo. At tuwing gabi, nagta-timer ako para sa stage stamina. Inayos ko ang wig na gagamitin ko. Inayos din ang fit ng damit at pinagsama-sama ang konting tip para makabili ng mas matinong sapatos. Sa pangalawang audition ko ay mas maayos yung galaw. Mas maayos na rin ang makeup ko. Pero parang kulang pa rin. Ang sabi nila, maganda naman daw yung base. Pero parang may kulang pa rin. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa result. Umuwi na naman ako ng tahimik. Nagbukas ng bintana at tiningnan ng mga ilaw ng Maynila. Huminga ako ng malalim at sinabing, hindi ako susuko.
Pangarap ko ito, kaya gagawin ko ang lahat para matupad ang matagal ko ng gusto. Ilang buwan ang lumipas bago ako bumalik. Pero habang inihahanda ko ang sarili ko para makaipon ako, naglinis ako ng table sa karinderya, tumanggap ng mga labada at kung ano pang pwedeng pagkakitaan. Lahat ng kinita ko, inilaan ko sa maayos na costume at maayos na wig. Bago ang ikatlong audition, naglakad ako sa dilim ng hallway papuntang stage. Pinakinggan ang tibok ng puso ko. At pag-akyat ko ng entablado, parang kumalma ang loob ko. Inilabas ko ang pre-practice kong lakad. Sa lip sync naman, sumabay ako sa rhythm. Sinigurado kong memorize ko din ang mga kantang ipe-perform ko with matching talon tapos split pa bilang pang finale. Natapos na ang lahat ng nag-audition. Pinatayo na kami lahat sa stage. Kinabahan ako nang pina-forward ako ng one step pa front. Doon ko kasi malalaman kung nakapasa ba ako o need ko pa ng practice. At nang sinabi ng mga judges na nakapasa ako at magiging regular performer na ako doon sa bar na yon, para akong nabunutan ng tinik ng butanding sa lalamunan. Dahil sa wakas, nagbunga na lahat ng pinagpaguran ko, ng mga pre-practice ko, pati na rin lahat ng ginastos ko. Nasabi ko pa sa sarili ko na iyon na talaga ang simula ng pagtupad ng pangarap ko, Kuya Dax. Lumipas na ang ilang buwan ng pagiging drag queen ko. Isa na talaga akong drag performer. Isang gabi pagkatapos ng show namin, may after party. Doon ko unang napansin si Rico. Napapansin ko na siya nung una pa dahil palagi siyang nakaupo sa harap ng stage. Palaging nakasunod ng tingin sa akin. Sa after party, lumapit siya para formal na magpakilala. Isa daw siyang fan. Mula nga noon ay palagi ng present si Rico sa lahat ng performance ko kahit pa sa labas ng bar na pinapasukan ko. Lagi siyang nandun. Kahit sa backstage habang nagme-makeup ako at inaayos ko ang wig ko. Kung minsan nakakakuha ako ng bulaklak, minsan malit na regalo, at lahat yun ay galing kay Rico. Dumala sa mga gabing ganado akong mag-perform lalo't dahil nandyan si Rico. Kapag tapos ng performance, uuwi akong pagod pero mahingiti sa aking mga labi. Sa kwarto ko ay tatanggalin ko ang makeup ng dahan-dahan. Parang ritual ng pagbabalik sa sarili ko. Dumating sa punto na gusto na raw ni Rico ng linaw sa relasyon namin. Hindi ko na ididetalye ang eksakto mga salita, Kuya Dax. Pero malinaw ang mensahe niya. Kung mahal ko raw siya, iiwan ko ang pagiging drag queen ko. Nagsiselos daw siya dahil bawat performance ko, madami nagpapapansin sa akin. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na kasama talaga yun sa trabaho ko. Pero hindi niya talaga maintindihan, kaya pinipilit niya ako sa gusto niya. Naiwan ko ang pagiging drag queen ko. At dito na nga pumasok ang totoong conflict sa samahan namin. May pagtatalo kami tungkol sa mga gusto niya mangyari. Minsan pa nga ay nasasaktan niya ako. Kaya dumating sa punto na nag-isip ako na kung ano ang dapat kong gawin. Naglalakad ako pauwi sa bahay na tinutuluyan ko. Ramdam ang bigat sa dibdib ko. Sa kwarto, tinanggal ko ang wig ko. Inilagay sa stand. At tinitigan ang sarili ko sa salamin. Wala na akong makeup. Pawisan. Mapula mga mata. Napabuntong hininga na lang ako. Ang hirap piliin ang sarili kapag may tao kang mahal. Pero sa oras na yon, mas malakas ang tawag ng pangarap kaya diniretso ko si Rico na mas pinipili ko ang pangarap ko kaysa sa kanya. Nang mga sumunod na linggo, gumawa ako ng paraan para maging matatag sa ginawa kong desisyon. Tinanggap ko halos lahat ng gig, malalayo, maliliit man ang bayad. Kung minsan ay 3 sa isang linggo, minsan naman ay araw-araw. Inayos ko ang schedule ko, nagdagdag ng bagong numbers, pinagandahan ng costumes. Kaya naman pag uwi ko, pagod na pagod at bagsak sa higaan. Doon lang lalabas ang lungkot.
Pero kinabukasan gigising at lalaban ulit. Ganun lang ang naging routine ko araw-araw. Unti-unti gumaan ang daloy ng trabaho. Mas kilala na ang pangalan ko as a drug performer. May mga gig na kliyente na mismo ang kumukontak sa akin para i-book. Nakaipon ako para sa mas maayos na bahay. May sarili na rin akong walk-in closet. May lugar na para sa mga wigs at mga costume ko. Nakabili na rin ako ng mga gamit na dati pangharap ko lang bilhin. Pero sa totoo lang Kuya Dax, aminin ko sa'yo, minsan naalala ko pa rin si Rico sa bawat gabi bago ako mag-perform. Kasi dati palagi ko siyang nakikita sa harapan ng stage, chinicheer ako. Pero natutunan ko nang tanggapin na kapalit ng sakit ay kakayahang tumayo sa sarili ko mga paa. Kaya napagtanto ko na minsan, ang pangarap at pag-ibig ay kaya mong pagsabayin. Pero darating ang oras na magkakameron ng conflict. At kung hindi mo kayang i-balance, kailangan mong mamili kung alin ang iiwan mo, kung alin ang i-let go mo. Hanggang ngayon Kuya Dax, mas pinili kong mag-focus muna sa trabaho o ang magpayaman. Para kung sakaling haharap ako sa pamilya ko at malalaman nila ang totoong ako, dapat may pagmamalaki na ako. Nakamove on na rin ako kay Rico at masasabi kong masaya na din ako ngayon dahil naabot ko na ang pangarap ko. May sarili na rin akong kondo sa Makati at nakakapagpadala na rin ako sa pamilya ko sa probinsya. Pero hindi pa rin nila alam kung anong trabaho ko ngayon. Tinatanong nga nila ako pero ang sinasabi ko na lang na nasa call center ako. Nga pala Kuya Dax, as a drug performer, may ini-aim ako. Ang makapasok sa isang kilalang show para sa mga drag queen kaya wish me luck. Sa mga listener mo Kuya Dax, ito ang iiwan kong tanong sa inyo. Kung kayong nasa sitwasyon ko, iiwan mo ba ang taong mahal mo kapalit ng pangarap na pinaghirapan mo ng sobra? Or in short, pangarap o pag-ibig? Hanggang dito na lang ang sulat ko Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Ryan o Rian na ngayon. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.